Ito kapare ko ay isang gun charger or gallium nitride charger. At ito naman kapare ko yung ating silicone original charger na madalas natin nakikita once bumili tayo ng mga phone na meron kasamang charger. At sa video na to, aalamin natin kung bakit nga ba mas safe at mas maganda ang mga gun charger kaysa sa mga regular silicone chargers na meron tayo. I-test din natin kung totoo nga ba talaga na hindi iinit yung device natin habang nagcha-charge using gallium nitride or gun chargers. Kaya kung interesado ka, simulan na natin tong video na to. Let's go! Simulan natin sa pinagkaiba or difference ng silicone charger and gallium nitride or gun charger. So usually yung silicone charger is gumagamit pa rin to ng silicone-based conductor kapag nag-charge tayo. Samantalang sa gun charger is gumagamit na tayo dito ng gallium nitride at sa pamamagitan to ng gallium nitride chip na nasa loob ng charger sa to. Ito ang result na mas compact, mas energy efficient, and also mas mabilis to mag-charge unlike dun sa mga silicone chargers natin na meron tayo currently. And dahil gallium nitride na nga yung ginagamit nating conductor dito, mas less na yung pinuproduce na itong heat pag nag-charge tayo. Unlike sa mga silicone-based chargers na meron tayo, lalo na in fast charging capabilities. Dahil meron tayong tinatawag na charging protocols sa iba't ibang mga phone brand currently. At ito yung mga yon. Meron tayong bulk charging para sa ating Oppo and Realme. Meron din tayong tinatawag na Mi Turbo Charge para naman sa ating mga Xiaomi's. At kung ano-ano pa kapare ko ng mga devices na mayroong mga different charging protocols in terms of fast charging. At madalas kapare ko, once sa fast charging capable yung ating device, kapag nag-charge tayo, talagang umiinit yung device natin. And ang heat is ang natural enemy ng battery or components ng mga phones or devices na meron tayo. Maaari itong mag-cause ng pagkasira or pag-decrease ng life battery or lifespan ng battery natin, pagkasira ng motherboards or any other components ng phone natin once na ma-expose to sa matinding init. At ang nagiging main source nito is once na nag-charge tayo ng device natin. And then dito na papasok yung mga gallium nitride chargers or gun chargers. By the way, isa nga pala sa pinaka-trusted brand ko in terms of chargers at lalo na sa gun charging ay si Ugreen. And usually meron ako ditong different varieties ng chargers currently. Meron ako ditong 30 watts, 65 watts at yung pinaka-favorite ko na 100 watts gun charger ni Ugreen. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano nag-work itong mga chargers na to. Anyway, proceed tayo. Kagaya ng sinabi ko, dito na papasok yung gun charger. Bakit ka mo? Dahil first reason mas energy efficient yung ating gun charger. At dyan na rin papasok yung pangalawa which is mas mabilis mag-charge yung mga gun chargers unlike sa mga silicone-based charger. Dahil nga energy efficient or efficient yung mga gun chargers, kaya magiging mas mabilis yung charging capability ng mga gun chargers. And pangatlo naman is sa physical looks ng ating mga gun charger dahil mas compact or mas maliit yung ating mga gun charger unlike dun sa mga silicone-based chargers. Ito yung examples. Kung mapapansin ninyo, yung size nila is talagang malaki kapare ko. Dahil dito sa left hand ko, nandito yung ating silicone-based 67 watts charging power brick at nandito naman sa aking right hand and 65 watts gun charger ng Ugreen. At kung i-confirm natin yung sizing ng dalawang to ay makikita talaga natin na mas compact tingnan yung ating mismong gun charger. Isa pa sa nagustuhan ko sa mga gun chargers is yung marami silang port na pwede natin paggamitan or pagsaksakan ng mga charging cables natin. Kagaya nito 65 watts, meron tayo ditong 3 ports which is meron tayong 2 USB Type-C ports para sa ating charger and also meron din tayong USB Type na charging ports para sa ating mga regular charging cables. Ganon din dito sa 100 watts na meron ako dito kapare ko. Napakadaming niya ring ports sa pwede natin pagsaksakan at gamitin to sa every devices na meron tayo sa mga bahay natin. And to be honest, ito yung pinaka-favorite ko dito na charging brick na meron ako currently is itong 100 watts charging power brick na to dahil nakakapag-charge ako dito ng laptop which is yung MacBook ko and also yung iba kong mga devices at mabilis talaga silang mag-charge. Mga siguro 30 minutes lang nagagamit ko na sila dahil hanggang 80% lang naman ako nag-charge which is good para sa akin. Usually mga kapare ko, hindi na naman bago tong gun charger. Meron na rin mga company na nagsasama nito dun sa mga phone na binibenta or mga devices like laptops na binibenta nila. Pero iilang company lang yung gumagawa nito kaya hindi pa natin ito masyadong mararanasan sa mga mid-range to budget level phones currently. So, antayin na lang natin in future. So, baka may mga nagtatanong na rin sa inyo mga kapare ko na okay lang ba talaga gumamit ng gun charger or different chargers sa device ko kahit hindi ito yung original charger niya? Ang sagot dyan is oo. Usually kahit hindi gun charger or silicone-based charger pa rin yung gamitin ninyo sa mga device niyo as long
long as kaya na itong i-deliver yung needed wattage ng phone ninyo. For example, kung 100 watts yung phone ninyo na fast charging, dapat gagamit din kayo ng power brick na 100 watts fast charging capable din. So ibig sabihin, kahit hindi itong mga Ugreen or mga gun chargers yung gamitin nyo, kahit ordinary silicone chargers lang din, basta as long as na kayang ibigay niya yung needed na wattage ng device niyo, ay pwede kayong gumamit yan. Pero syempre, mas maganda kung mag-invest kayo sa mga gun chargers dahil nga napakaraming benefits sa mga kuha nito if ganito yung bibilhin ninyo or gagamitin ninyo. And also kapare ko, kung bibili ka ng mga latest flagship phone ngayon na wala ng mga kasamang power brick, for example yung kay Apple, kay Samsung or kaya kay Xiaomi, ay mas marirecommend ko na bumili ka ng isang gun charger dahil napakaraming benefits nito at makakatulong pa to para mas mapanatili yung pagiging efficient ng battery ng device mo at hindi agad ma-damage, which is magiging first layer pa to ng protection para sa battery ng device mo, di ba? Maganda yun. Now, kagaya na sinabi ko kanina, aalamin natin kung hindi nga ba talaga mag-iinit yung device natin habang nag-charge gamit ang gallium nitride charger, and kung mabilis nga ba talaga mag-charge yung mga gallium nitride charger unlike sa mga silicone-based chargers natin. So, alamin natin mga kaparekoy. So, kagaya na nakita ninyo, nagsimula tayo sa 38% kaparekoy, and after fast forward ng 10 minutes, nagulat ako dahil nakakuha lang tayo dito ng 30 to 32 degrees Celsius while charging mga kaparekoy. At doon ako nagulat talaga dahil usually itong phone na to, once at charge ko siya, umaabot agad siya ng 37 to 40 degrees Celsius. Pero ngayon, 30 degrees Celsius lang. Magugulat ka talaga. By the way, naka 50% na nga pala tayo dito after yung 10 minutes na charging. And then charge ko siya kaparekoy ng another 10 minutes at ito yung naging result niya. At medyo nagulat ulit ako dito kaparekoy dahil after 20 minutes, meron tayong nakuhang 60% na charge rate sa loob ng 20 minutes sa pag-charge mga kaparekoy. And then nakakuha lang din tayo dito ng temperature na 33 degree Celsius, which is nice kaparekoy. Dun sa temperature na sinasabi na hindi umiinit yung device mo once na nag-charge ka using gun charger, makukonfirm natin yun dito. But hindi siya technically na malamig habang nag-charge siya. Medyo umiinit siya, medyo nag-warm din siya kaparekoy. Yung parang kakatapos niya lang mag-Facebook or manood ng movie. Ganon yung pakiramdam sa kanya. However, hindi siya ganun kainit after natin mag-charge gamit yung ating mga silicone chargers, which is nice. And by the way mga kaparekoy, may available na nga rin pala ng mga charging cables kay Ugreen at ito yung mga yon. As you can see, naka-braid na yung ating mga wires dyan, so alam nating matibay. Kagaya lang to nung nakikita natin sa iPhone 15 Pro Max kapag nag-unbox kayo, same lang din sila ng texture usually. But take note mga kaparekoy na hindi nyo na kinakailangan pang bumili ng gantong cables para gamitin yung mga gun charger ng Ugreen. So usually, kahit yung mga original charging cable lang ninyo yung gamitin ninyo, basta supported yung wattage need ng phone ninyo, ay pwede yan dito kaparekoy. But if yung issue ninyo is wala na kayong original charging cable, ay I recommend na bumili kayo ng isang Ugreen charging cable. Ilalagay ko na lang din yung link dyan sa description para hindi kayo mahirapan maghanap. Yun lang. So wait, kagaya na sinabi ko kanina, sasabihin ko rin sa inyo yung downside ng pagbili or paggamit ng isang gun charger. So usually, wala naman siyang downside pagdating sa performance. Ang downside niya lang ay hindi ganun ka-affordable itong gun chargers. Talagang kung i-compare natin yung presyo ng silicone charger sa gun charger, di hamak na talagang mas mahal yung mga gun charger. But if titimbangin natin yung benefit na makukuha natin sa gun charger unlike sa silicone chargers, mas marirecommend ko or mas pipiliin ko pa rin ang gun charger. Dahil in terms of long-term use kaparekoy, ay makikita ko na talagang mas worth it itong mga gun chargers. Dahil mas malilesen niya yung pagme-maintenance natin or pagpapalit natin ng battery if magagamit natin ng tama itong chargers na to. Unlike sa paggamit ng silicone charger, kahit gamitin pa natin ito ng tama, dadating yung point na yung lifespan ng battery natin ay bumababa. Kaya mas marirecommend ko pa rin ang mga gun charger. But don't get merong mga kaparekoy, nasa sa inyo rin naman yan. It depends kung gagamit kayo ng gun charger or ng silicone charger. Nasa sa inyo yung choice nyo yun. Sa akin, marirecommend ko lang talaga na gumamit kayo ng gun charger dahil sa mga benefits sa kayang ibigay nito. And kung gusto nyo nang bumili ngayon ng Ugreen gun charger, ilalagay ko yung link ng mga pinagbilhan ko dyan sa ibaba at mag-iiwan na rin ako ng mga discount code or coupon codes dyan sa ilalim para magamitin nyo at makabili kayo ng discounted na Ugreen gun charger. Anyway, yun lang. Peace!